kayo mga media ang nagpapalaganap ng kabobohan. Bobo na nga, sabi nga ni BP Sara. Pinagtatawanan niya nga na si Auntie Claire. Direkta na sinasabihan bobo para hindi gano'ng masaktan, intellectually challenged na lang. Direkta na sinasabihan. Ano yung sinasabi kay Auntie Claire? Na direkta. Bago tayo bumalik kay Marcoleta. Pasensya na kayo, ha? Ganyan talaga. Ganyan talaga pagkwentuhan eh. Kung saan napupunta eh. Pero masarap makipagkwentuhan sa inyo eh. Ano sabi ni Inday Sara kay Auntie Claire? Intellectually challenged o sa madaling salita, bobo. Bakit? Sinabi na ng personal, pinagpapaliwanag pa. Ipaliwanag daw ni BP Sara. Kasi sinabi raw ni BP Sara na kahit daw personal, nagtatrabaho siya. Ang kahulugan ni Auntie Claire na nagtatrabaho, opisyal. Pwede ka pong magtrabaho. Bugok talaga eh. Di ba? Pwede po kasi kang magtrabaho kahit hindi hinihingi. Halimbawa, nakabakasyon ka. Bibigyan ko kayo na halimbawa. Ito po, madalas nangyayari sa mga teacher eh. Nakabakasyon ng mga teacher. May ipapasa. Kahit na nasa Hong Kong, nasa Vietnam, nasa Baguio. Personal po yun. Walang ginagastos ang gobyerno. Pinag-ipunan ng teacher halimbawa. Kasi marami na po ngayon ng mga budget travel eh. Pinag-ipunan niya yung 10,000 halimbawa para makarating siya sa Hong Kong. Di ba? Pera niya yun. Inutusan siya ng principal. Uy, isasubmit natin to. Sinubmit niya. Ibig ba sabihin, magre-report na siya kung anong ginawa niya sa Hong Kong? Hindi pa rin. Kasi personal yung lakad niya ron. Nagkataon lang na hilong-hilo na yung principal niya. Hindi makita yung pinasa niya bago pumunta ng Hong Kong. O, binigay niya na lang uli through email. O, ma'am, huwag ka na ma-high blood. Eto na. Ay, salamat. Kailangan ko yung data na yan. Pinasa. Ibig ba sabihin, magre-report yung teacher na nag-ipon ng pera para makarating ng Hong Kong, makita yung Disneyland? Ano ginawa mo sa Disneyland? Hindi lang pala personal yung ginawa mo riyan. Meron ka rin, nagtrabaho ka rin sa DepEd. O, di ba? Ganun po kabugok. Kaya kasi nasabihan ng intellectually challenged eh. O bobo. Hindi mo maintindihan. May katwiran pa eh. Nahukay ko lang. Sabi, gumamit kasi si OBP, gumagamit kasi si BP Sara ng Facebook, official Facebook ng OBP. O, isa pang katangahan yan. Alam mo, uulitin ko ha? May karapatan ka lang manita, may karapatan ka lang pag-reportin yung tao kung gumagastos ng pera ng taong bayan. Tanong, yung page ba sa FB, ginagastosan niya ng taong bayan? Alam ko libre. Alam ko marami nanonood sa akin dito may page sa FB. Nagbabayad ba kayo sa FB? Yung Office of the Vice President ba nagbabayad sa FB? Ibig sabihin ba, yung Office of the Vice President FB group ay galing pa kay Lenny yan? Di ba? Wala kang pakialam dyan. Wala namang bayad ang gobyerno dyan kahit gamitin yan dahil siya ay Vice President talaga ng Pilipinas. Hindi mo pwedeng ihiwalay kay BP Sara kahit saan siya magpunta. Ibig mo sabihin, pag nasa Australia, hindi na siya Vice President? Vice President pa rin siya. Kahit na anong gawin niya ron, takot na takot kasi. Takot na magsalita. Takot na may sabihin si BP Sara na nakakasama sa Pilipinas. Sa amo niya. Bakit po sila natatakot? Ganun talaga. Tandaan ninyo, ang mga gobyerno na nagpo-project lang, wala talagang tinatrabaho.
takot na takot yan mapulaan, masyado sila kasi projection lang. Tanungin mo naman ano ginagawa. O, katulad niyan, sinisingil kayo lagi. Wala pa pong bagyo. May bagyo na ba kayo nabalitaan? Wala pa, di ba? Wala pa pong mga malalakas na ulan. Normalidad lang, normal. Umulan ng konti, sinisinok ako. Sa normal na paraan, umulan dahil tag-ulan. Tag-ulan ngayon. June ngayon, tag-ulan. Tag-ulan, babaha. Badong, ang ano mo, nung naman kay Tatay Digong, bumabaha rin naman. Opo, pero hindi kang kakaraniwang ulan. Bumabaha nung panahon ni Tatay Digong, pag 3 araw nang umuulan. Pero pag mga ganyan lang, umulan lang na wala pang 1 oras, may problema po tayo. Baka yung mga ginawa ninyong 5,500 o 10,000 na flood control dahil 2 taon na. 10,000 na flood control. Ha? At 1 trilyon. 1 trilyon na po ang halaga ng flood control. Dahil 2 taon na yan. 1 trilyon na halaga. Baka yan ang bumabara. Nasobrahan kayo sa pagpapagawa. Simple lang po. Tanungin niyo yung bata, ano tinuturo sa kanila? Grade 2. Lagi ako grade 2 lang eh. Pang grade 2 lang kasi kayang unawain eh. Bakit bumabaha, class? Kasi po, tapon tayo ng basura. Naglinis si Tatay Digong ng basura. Nakita ko nga sandbag oh. Tinangay yung sandbag. Yun yung pangontrol nyo sa baha. Sandbag. San Juanico, wala palang budget. Paano? Nasa flood control lahat. Nagagawa na ba? Kaya nga kayo bumibira eh. Kasi yung mga nagdaang presidente, pinabayaan. Ikaw ang walang ginagawa sa San Juanico ngayon. Sa panahon mo nasira ang San Juanico, hindi magamit. Gawan mo ng paraan. Hindi yung sisisihin mo pa yung kopong-kopong. Kaya pala. Kung nagbabayad ka may paliwanag, maganda paliwanag. Concern ka sa FB page kung nagbabayad ka ng boosting. Ay nga pala, pwede nga palang i-boost. Kaya gigil ng gigil kasi baka yung mga FB page nyo, binabayaran nyo. Tinitiyak ko sa inyo, yung mga FB page ng OBP, libre. Okay. Pinasimple yung buhay. Paano daw ko ilipat na lang sa bundok? Wala. Malalandslide po kayo pag tumira kayo sa bundok dahil wala na. Alam niyo po, hindi na po issue ngayon. Ang dami ko na pong bansa na nakikita na namumutol naman sila ng mga gubat nila. May allowed lang na panahon kung kailan ka pwedeng magputol ng gubat, ano lang yung pwedeng putulin. Kontrolado po eh. Tapos, yung mga nakontrol mo na yun, tataniman mo na naman ng puno, 1 cycle lang. 10-year cycle, may puno ka na naman na pwedeng harvestin. Thank you very much kay Sensa.